rockin' with it. Hi everyone! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw na ito. Kung ako naman ang tatanungin nyo, ayun, kanina galing ako sa school kasi kanina, yung school namin, nagpunta kami doon sa temple para i-donate yung nakuha naming donasyon mula doon sa iba't ibang company. Kasi last week, nagkaroon kami ng activity sa school, nangolekta kami ng donasyon. Tapos yung donasyon na nalikom namin, ayon, ibinigay namin sa temple. Hindi lang kami, parang lahat ng mga nasa area dito sa malapit sa school namin. So maraming nag-donate doon. Actually, parang umabot nga yata ng 1,000,000 yung donasyon. Talagang makikita mo, dami nilang binibilang na pera. Anyway, so yung monk kasi meron siyang project na gagawin. Tapos isa doon, nang napili niya na bigyan ng project yung eskwelahan namin. Kaya naman natutuwa ako kasi syempre yung kawang gawa ko, alam mo yon na parang yung activity ganito na nai-involve ka na alam mo maganda ang patutunguhan, nako, blessing yan. So, sobrang natutuwa ako at sobrang blessed na blessed yung feeling ko kasi nga may nagawa tayong tama sa buhay natin. Ayun. Yun naman yung importante, yung may nagagawa tayong tama. Kasi, alam mo yun, sa panahon ngayon, kailangan pumili tayo ng magandang gawain na para makakatulong sa ating kapwa. Sabi nga gano'n, dapat transformational leader ka, di ba? So, speaking of transformational leader, syempre yung mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe ay patuloy pa rin silang nakikipagsapalaran para sa laban nga dito sa Miss Universe. At eto nga, nakita na rin natin na sobrang close na talaga itong si Antonia Forcil at saka si Michelle D. Doon sa part na yun natuwa ako kasi syempre na-build ng maayos yung relationship nila. Siguro nakita ni Antonia na maganda talaga ugali ni Michelle D. Ayun, kaya naman kumbinsido siya na lumapit kay Michelle D. At parang feeling ko komportable na sila sa isa't isa. Hindi katulad nung una na parang nagkakaroon pa ng awkward moment. Ito talaga, friendly competition na matatawag ko si Antonia at saka si Michelle D. And then, bahala na kung sino mananalo sa kanila. Pero eto to guys, kanina, nakita ko yung photos ni sa rehearsal ni Michelle D. Sobrang grabe, no? Ang ganda-ganda niya doon. Naka-jeans lang siya tapos naka-white na long sleeve, na long talaga. Sobrang panalo yung outfit niya doon, yung styling niya talagang, sabi ko sa iyo, ang lakas maka-high-end. And then yung makeup ni Michelle D, nakita niyo sobrang ganda doon ni Michelle D. Sobrang, sabi ko, itong makeup na to, promise, panalo dito si Michelle D. Ang perfect ng makeup niya. So, sana ganyan yung maging makeup niya sa preliminary competition. Kasi talagang gusto ko talaga yung ayos ni Michelle D. At doon sa part na yon, sabi ko sa iyo, puntos doon si Michelle D. Yung ganong ganda. Talagang sabi ko sa iyo, lumalamang na si Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. At hindi lang yon guys. Nagkaroon din sila ng pagkakataon na bumisit sa isang autism lugar dito sa El Salvador kung saan ito, di ba, yung advocacy ni Michelle D, nabigyan talaga ng highlights at nabigyan ng pagkakataon si Michelle D na makadalaw doon. Ay nako, sabi ko sa iyo, panalo doon si Michelle D. Sobrang ang laki ng puntos niya doon. Kasi ito yung mismong advocacy niya. Pagkatapos, ito talaga yung ginagawa niya sa Pilipinas. So, alam na alam niya kung ano yung meron dito. Alam niya kung paano ito mai-explain. At ito nga, nakita niya yung mga bata doon at nakipaglaro pa sa kanya ng bonggang-bongga. Kaya sabi ko dito sa part na to, nakapuntos talaga ang pambato natin dito sa Miss Universe. Alam nyo guys, sa totoo lang ha, ayoko lang maging hype o ayoko lang na bulahin kayo, pero parang feeling ko si Michelle D talaga mananalong Miss Universe ngayong taon na to. Hindi ko alam, ayun talaga yung nararamdaman ko kasi sa mga nangyayari, parang sumasan-ayon talaga sa kanya yung mga bituin sa langit na lahat ng gawin niya ay talaga naman nakikita natin na ang perfect, tama, at saka nandoon sa momento na sobrang winner na yung galawan niya. Lalo na yung naging okay silang dalawa na ni Antonia. Parang nagkaroon siya ng freedom. Ayun yung napansin ko sa kanya na mas malaya siya. Parang siguro sa mga
kalaban niya dito sa Miss Universe, parang si Antonia talaga yung gusto niyang malapitan at gusto niya maging kaibigan. At ayun nga, nagkaroon sila ng pagkakataon na maging friendship. Mula nung araw na lumapit sila sa isa't isa, parang nakita ko naging nag-glow si Michelle D, naging masaya yung aura niya lalo. And then parang nai-enjoy niya yung competition. Tapos nandoon pa na nabigyan nga siya ng pagkakataon na makadalaw doon sa mismong advocacy na meron siya. At doon talaga good point siya doon kasi maipapakita niya sa lahat kung ano ang galing na meron siya na itinutulak niyang advocacy. Plus syempre may kapatid pa siya. Naisip ko nga guys, si Polly Sugar kasi aware kung ano ang meron dito kay Michelle D. Sobrang aware na aware. And then talagang sabi ko, todo na to. Mukhang si Michelle dito. Talaga. Kasi parang feeling ko, ang ganda kasi ng nilalatag ni Michelle D dito Ang magiging sagabal na lang dito ni Michelle D sa totoo lang, yung performance niya na sana wag magkaroon ng aberya pagdating sa preliminary competition. Kasi yun na lang talaga yung hinihintay. Declaration para kay Michelle D. Kasi yung galawan kasi ni Michelle D, yun na lang talaga yung magbibigay ng panalo sa kanya. The rest, panalo na siya. So, parang hinihintay na lang kung magiging complete ba talaga si Michelle D. Saka, yung final question, Q&A. So, yun na. The rest, okay na si Michelle D. Siya na yung malaki yung chance talaga na maging Miss Universe ngayong taon na to. Ayun yung nararamdaman ko kasi sa ipinakita niyang galawan, tingnan mo nga, ultimo nga yung passion statement niya. Inaabangan na dun sa El Salvador kung ano yung magiging itsura niya bukas, kung ano yung suot niya bukas. At nakita ninyo, sobrang grabe yung mga eksena niya na yung mga outfitan niya. Rehearsal lang to, pero kung makapag-outfit si Michelle, di talagang panalo. Plus nandoon na yung face niya nag-glow na. As in talagang lumalabas na yung ningning niya. Tapos makita mo talaga na sobrang saya niya. As in kung ikukumpara mo siya noong Miss Universe Philippines na parang pagod siya lagi, pressured. Pero ito, lumabas na yung aura niya. As in yung orang pang Miss Universe. Tapos iba na yung nararamdaman ko sa kanya. Nag-level up na siya ng todo-todo. Tapos yung mga eksenang ipinapakita niya, lahat sumasang-ayon, walang pangit na hindi ipinakita, naka-jeans, naka-hat. Yung buhok nga, hindi niya natin napapansin na parang, uy, dapat ganito yung hair niya, dapat ganito kabongga yung hair niya. Wala na tayo sa ganong eksena Ano na kumbaga parang gumaganda yung baksak ng buhok niya, gumaganda yung makeup niya, gumaganda yung styling niya. So, wala tayong nakita na pangit sa ipinakita ni Michelle D. Sa madaling salita, pinaghandaan niya talaga ang lahat ng eksena niya dito sa Miss Universe. Yun talaga, yung parang wala kang masisilip na butas. Tama nga Gusto ko kasi pagdating ko sa Miss Universe, plakado lahat Siguro kung hindi man siya mananalo dito dahil may kumontra sa kanya. Yung alam mo yun, may hindi suman-ayon at ayun si Kun An. Pero the rest, nakikita ko na possible siya makatayo talaga sa last two standing. Pwedeng si Thailand, pwedeng si Mexico and Thailand, pwede din naman si France and Philippines, ganon. But pwede din si Mexico and Philippines. So, hindi natin alam, di ba? But nasisiguro ko na pwede talaga siya makarating sa dulo ng competition. And then, parang sabi ko nga sa inyo, feeling ko siya na to. Siya na yung tatanghaling bagong Miss Universe. Declaration na lang. Kasi wala Ang ganda ng advocacy. Pagkatapos parang kanina yung Miss Universe nagpunta sa autism na center. And then parang hinighlights yun na rin talaga si Michelle D. And then ayun, si Michelle D parang kita mo talaga yung puso niya. Aware siya doon sa kung ano yung meron doon. And then para maisip ng Miss Universe yun. So parang feeling ko, konbinsado sila na si Michelle D talaga ang isa sa mga transformational leader sa lahat ng kandidatang to. Ang hinihintay na lang natin kay Michelle D talaga performance niya sa Miss Universe. Kapag suman-ayon na lahat yan, ayun na. Pag nakita natin na sobrang klaro, linis, perfect, Michelle D na talaga ang mag-Miss Universe dito. Communication skills, wala naman tayo po problemahin kay Michelle D kasi kaya niya yung makipagsabayan Alam mo yon yung parang ngayon nasa na ako, parang 80% na ganun nakalakas si Michelle D. 80%. Then si Antonia nakikita ko nasa 70%. Ganon.
kumbaga parang dikdikan yung labanan kung iisipin mo. Pero kasi sino ba talaga yung malalim? Sino ba talaga yung nagpapakatotoo? And then plus nandoon, galing siya sa Miss World. And then Miss World yung pinanggalingan niya for sure. Iba talaga yung atake niya dito sa competition. Kumbaga parang to the highest level. Kahit nga sabihin mo pa, nanalo si Antonia na supranational. Kung tutuusin, parang ka-level lang niya si Michelle D. Kasi kung titignan mo, si Michelle D nag-top 12 lang. Pero kasi Miss World yun. At saka si Michelle D ang isa sa mga pinakamataas na ranking ang nakuha kung Miss World ang pinakamataas ha. Si Michelle D, pumapangalawa lang si Antonia. So yun yung akin. Pero hindi naman yan kung saan sila galing eh. Kasi kung ano yung ipinapakita nila at kung ano ang nagawa nila habang naging title holder sila sa ibang mga pageant katulad ni Michelle D, Miss Universe, Miss World Philippines. Ano ba yung ginawa ni Michelle D? 'Di ba? Advocacy niya tong autism na to. So doon pa lang makikita mo na sincere talaga siya at dinala niya dito sa Miss Universe at gusto niya yung isigaw sa buong mundo. Kaya sabi ko nga, my God, kanina sabi ko si Michelle D na to. Ewan ko sa inyo ha, pero kasi ako kasi parang yun na yun naramdaman ko eh. Parang ibinibigay na sa kanya eh. Kulang na lang nga iputong na yung corona sa kanya kanina. So yun na, parang feeling ko, parang si Michelle D na yun talagang matindi na advocacy na talagang legit sa lahat. Si Michelle D yun. And then tingnan natin kung ano yung performance niya. Yun na lang yun na lang yung kulang, yun na lang yung hinihintay natin, performance level niya. At saka kung ano yung susuotin niyang materials na gagamitin niya, yung makinarya niya para sa laban niya sa competition. Pag maganda na lahat yon, wala na talaga. Michelle D na to. So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Kayo ba nararamdaman na ninyo na si Michelle D? Plus, nanguna pa siya dun sa botohan. Plus, ang lakas, pinakita kasi dito sa botohan na malakas si Michelle D. Kaya ni Michelle D magpasok ng pera sa Miss Universe. Kaya, parang feeling ko, lahat sumasan-ayon na lahat kay Michelle D. Parang wala nang kokontra. And then, nandoon na lang sa part na ipuprove niya na lang sa entablado. So, nararamdaman ko na parang maala Catriona Gray na yung laban niya dito sa competition na Miss Universe. So, do you agree guys? Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click mo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa mga chika ko. At saka sana pakiclick na rin po yung video natin today. So yun guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you later. Thank you guys.